The Boss Husband. Credit to the author. 218 hanggang 24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Habang pababa, ipinakita ng mga tagapamahala ng tore ang kanilang galit kay Justin, ngunit kasama ang pulis na naroon upang ayusin ang mga bagay-bagay at magpaliwanag, wala nang gulo ang dumating kay Justin. Lumabas si Justin sa tore, at nakita niya si Marian na naglalakad patungo sa paradahan ng sasakyan. Ang mga ilaw na nakapalibot sa tore ay nagpapaliwanag sa kanyang itim na suit, dahilan upang ito ay bahagyang lumiwanag. Ang magandang tanawin sa likuran ni Marian at hindi malinaw na mga kurba ay pinaganda ng sukdulan. Mabilis siyang naabutan ni Justin, at inilagay ang puting Hermes bag sa kanyang harapan. Hindi mo man lang kinuha ang iyong bag, paano ka magde-drive ng walang susi ng iyong sasakyan? Lumingon si Marian sa kanya at tinanggap ang kanyang bag, salamat. Mukhang malaking dagok ito sa iyo, talagang nagpasalamat ka sa akin. Nakangiting sabi ni Justin. Hindi ko ba nasabi sa'yo dati? Tila hindi sigurado si Marian habang nagtatanong. Medyo mamasa-masa ang mga mata niya, at parang nanlumo siya. Naisip ito ni Justin, hindi ko talaga maalala, marahil hindi, ngunit maaaring nakalimutan ko. Pero parang naaalala ko na hindi ko talaga nasabi dati. Naglakad ang dalawa sa kalye sa labas at sa paradahan ng sasakyan. Umihip malamig na hangin sa tahimik na paradahan ng sasakyan, na nagdulot ng bahagyang lamig dito. Walang ibang tao sa paligid, at naririnig ng dalawa ang mga tunog ng paghinga ng isa't isa. Nag-alinlangan si Marian, pagkatapos ay biglang sinabi, pasensya na, napagkamalan kita kanina. Napakamot si Justin ng kanyang ulo, at may mapait na ekspresyon habang sinabi niya, pwede bang huwag kang magpasalamat o mag-sorry? Masyado akong hindi mapalagay, hindi ako sanay sa ganito. Huminto si Marian sa kanyang landas at nagkasalang sinabi, lagi ba akong hindi makatwiran, malupit, at bastos sa iyo kapag kinakausap kita noong nakaraan? Bakit mo nasabi iyan? Halimbawa, kung sinabi mo sa akin na huwag magpasalamat sa iyo, sisigot ako sa pagtawag sa iyo na walang hiya. Same time na sabi ni Marian. Sumagot si Justin ng, oh. Pagkatapos ay nagtanong, kaya ako ba ay talagang napakawalanjiye? Oo, napakawalanjiye mo. Sabi ni Marian. Nang makitang hindi nakaimik si Justin, tinanong ni Marian kung ano ang pinagtataka niya, kailan ka bumalik, at paano mo nalaman na nandito ako. Casual na sumagot si Justin, bumaba ako ng eroplano 1 oras na ang nakalipas, at nakita kong wala ka sa bahay nang makabalik ako. Sinabi ni Yuna na medyo matagal ka nang nasa labas at nag-aalala ako, kaya pumunta ako para hanapin ka. Ganoon lang ka-simple. Bahagyang namangha si Marian habang nagtanong, para lang sa hindi gaanong mahalagang dahilan, nakapasok ka sa Diwang Tower sa kalagitnaan ng gabi, inihagis ang buong tore sa ganap na gulo, at hinatak pa ang mga pulis. Si Justin ay may kakaibang ngiti, bakit mo naisip na ako ay dumating? Napatunayan na ang aking haka-haka ay tama, hindi ka ba nakatagpo ng isang ipokrito? Nagulat din ako na gagawin ni Gustavo ang ganoong bagay, pagkakamali ko ang magtiwala sa kanya, ngunit hindi ka ba natatakot na baka mali ang iyong nahulaan? Kung ganoon ang kaso, ang huhulihin ng mga pulis ay ikaw, maraming tao ang maghahabol sa iyo. Si Marian ay tila medyo nabalisa. Alam ko, ngunit ito ay isang bagay na kailangan kong gawin. Sabi ni Justin. Nang makita ang kalmadong tingin ni Justin, medyo naantig si Marian sa hindi malamang dahilan, at nagtanong, bakit? Dahil asawa kita, at nag-aalala ako. Prangka na sabi ni Justin. Pakiramdam ni Marian ay parang hinihila ang kanyang puso. Nanginginig ito at namamanhid. Lihim itong nagpasaya, naguguluhan, nahiya, at naantig. Bago niya namalayan, naging napakaamo at pamilyar sa kanya ang hindi kapansin-pansing mukha ng lalaking ito. Gayunpaman, tiyak na dahil dito ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Marian ang mga salitang sinabi niya sa silid ng may matinding pagnanasa. She probed? Kanina sa room, tinawag kitang empleyado ko at tinawag kang baliw, R. Galit ka ba? Hindi ako galit.
Dahan daw ang naglakad si Justine habang nagsasalita, masasabi ko lang na hindi ito makakatulong, ngunit naiintindihan ko ang sinumang nakakakita sa aking mga aksyon. Habang kumikilo si Justine na parang wala siyang pakialam, mas lalong nagigilty si Marian. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, sa hinaharap, kung may magtanong kung sino ka sa akin, sabihin sa kanila na ikaw ang asawa ko. Ang mga salitang ito ay nagpatigil kay Justine sa kanyang mga landas. Lumingon siya para tingnan ang nahihiyang si Marian na may pagtataka, ano ba ang nangyayari sa iyo? Pakiramdam ko ay napaka-unfair nito sa iyo, isipin mo na lang na ito ang paraan ko para mabayaran ang hindi pagkakaunawaan mo. Mahinang sabi ni Marian. Hindi alam ni Justine kung tatawa o iiyak, my cute darling Marian, ang tawaging asawa ay hindi isang paraan ng pabuya. Hindi ko kailangan na gumamit ka ng ganoong paraan para mabayaran ang kasalanan mo dahil hindi naman talaga kita sinisisi. Kung may magtanong sa akin kung sino ka sa akin, masasabi kong ikaw ang boss ko sa halip na asawa ko. Kaya, kung gusto mo munang sabihin sa akin ang asawa mo. Ano yon? Sabihin mong mahal mo ako. Sabi ni Justine sa seryosong tono. 218 hanggang 2. Natigilan si Marian, nagbago ang kanyang ekspresyon, at sa huli ay walang gana siyang tumalikod, hindi ko kaya. Eksakto. Hindi ko rin masabi, kaya walang dahilan para mabitin kami sa bagay na ito ay dahil kailangan kong gampanan ang aking tungkulin bilang asawa, kaya hindi rin ako sigurado. Nakangiting sabi ni Justine. Sa kabila ng sinabi ni Justine, nang tingnan ni Marian ang magulong damit at magulong buhok ni Justine, nakaramdam siya ng init sa loob. Ang inaakala niyang napakarumi noon ay nakaaaliw na ngayon sa ibang pananaw. Nagmamadali siya pagdating niya sa bahay dahil nag-aalala siya sa akin. Bagamat walang paraan na masabi nito sa kanya na mahal niya ito, hindi rin nito masabi sa kanya iyon. Gayunpaman, si Marian ay lubos na nasisiyahan na maramdaman ang kanyang pag-aalala. Nang si Marian ay lumapit sa kanyang Bentley, ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bag upang mangisda ng susi ng kotse, ngunit hindi niya ito mahanap. Justine, nawala ang susi ng kotse ko. Nag-aalalang sabi ni Marian. Si Justine ay misteryosong ngumiti at itinaas ang kanyang kamay, ang Bentley key ay nakalawit sa kanyang mga daliri. Ikaw. Bakit mo ninakaw ang susi ng kotse ko? Si Marian ay may masamang premonition. Ngayong gabi, ako na ang magde-drive ng kotse mo, mas sweet na umuwi tayo sa isang sasakyan, at mas maging close tayo. Hindi ko na kailangan. Sabi ni Marian habang naglalakad siya para kunin ito pabalik. Ngunit paano hahayaan ni Justine si Marian na kunin ito? Nagpaikot-ikot siya sa kotse, iniwan si Marian na hingal nang walang anumang tagumpay na maabyutin si Justine. Hindi ako sasakay sa kotseng minamaneho mo. Matigas na sinabi ni Marian, ayaw niyang magkaroon ng bangungot dahil sa pagiging pasahero niya muli. Hindi siya pinansin ni Justine. Inisip niya ang sarili niyang negosyo habang binuksan niya ang pinto, naupo sa loob, isinara ang pinto, at pinaandar ang makina. Nakatayo sa labas, galit na galit si Marian na muntik na siyang mapadyak sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Justine, ang paborebleng impresyon at init na naipon kanina lang ay ganap na napawi. Masyadong bastos ang lalaking ito. Iniisip ba niya na lahat ng tao ay kasing baliw niya na nagmamaneho sa 200 kilometers per hour sa sentro ng lungsod na parang naglalakad sa mga lansangan? Maginoo, na binuksan ni Justine ang pinto ng pasahero para kay Marian at tumawa sa nagngangalit na mukha ni Marian, mahal, pumasok ka kaagad, hindi magandang mag-aksaya ng gasolina. Papasok ako kung lalabas ka. Mahigpit na tumanggi si Marian na ikompromiso. Tumingin si Justine sa orasan sa loob ng sasakyan, tingnan mo, 12:00 na ng hating gabi, ang ibang mga mag-asawa ay nagpaputok na ng 3 o 4 na rounds ngayon, dapat tayong bumalik ngayon, magpakabait ka, huwag kang magalit sa iyong asawa, pumasok ka. Si Marian ay lihim na nagbabasa ng material na may kaugnayan sa mga lalaki at babae, kaya alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Justine. Nahihiya siya kaya namula ang kanyang mukha, at sinabi niya, huwag mong subukang magpakatanga. Bakit ba ang suwi mo? Pagbabante ni Justine. Malamig na bumantong hininga si Marian at tumangging gumalaw mula sa kinatatayuan niya.
Kumunot ang noo ni Justin, pagkatapos ay nagsimulang magbilang, 1, 2, 2.5, 2.5 at kalahating kalahati. 2.5 at kalahating kalahati at kalahating kalahati ng kalahati. Tihi. Hindi napigilan ni Maria na matawa. Ang mga nakakulong frustrations ngayong gabi ay tila inalis lahat ng kakaibang pagbilang ni Justin. Hehe. Masaya ka na ngayon. Kung masaya ka, hindi ka talaga makakarating dito para magbilang hanggang daan-daang kalahati, di ba? Nakangiting tanong ni Justin. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya. Bagamat kinakabahan siya sa loob, pumasok pa rin siya sa kotse, at binalaan si Justin, bawal kang magmaneho ng walang ingat. Huwag kang mag-alala. Hindi pinaplano ni Justin na magmaneho ng masyadong mabilis. Marami ng pinagdaanan si Marian ngayong gabi, hindi siya isang walang kwentang tao na nag-aalala lamang tungkol sa kasiyahan. Nang matatag na nakarating ang sasakyan sa highway, may naisip si Justin at tinanong si Marian, bukas pupunta ako sa birthday party ng isang kaibigan kaya hindi ako papasok sa trabaho. Ipinapaalam ko sa iyo para hindi mo isipin na nag-skiving ako. Birthday party. Si Marian ay naglagay ng malamig na ekspresyon at nagtanong, birthday ng isa sa iyong mga babae sa labas, tama? Bakit sasabihin kaibigan, hindi mo na kailangang itago ito sa akin? Napabuntong hininga si Justin at sinabing, kung pupunta talaga ako sa isang birthday party ng babae, hindi ako maglalakas loob na sabihin sa iyo ang pangalan ng kaibigan ko ay Oscar, hindi ako sigurado kung kilala mo siya, mukhang mayaman siya. Ano? Oscar. Tila hindi naglakas loob na paniwalaan ni Marian ang kanyang narinig, si Oscar mula sa Yuan family. Tip ni Master, tinawag ko dati si Oscar bilang Yuanye, pero Yuan talaga ang family name niya kaya Oscar na mula ngayon. Hindi sigurado si Justin kaya sumagot siya, hindi ko alam, pero mukhang mayaman siya. Nagmaneho siya ng Audi R8, at may pro gaming team. Naging pamilyar ako sa kanya sa pamamagitan ng paglalaro. Lalong nabigla si Marian. Napag-alaman niyang masyadong hindi maisip ang mga sinabi ni Justin, alam mo ba na ang Yuan family ay numero 1 sa Stonegate sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Si Oscar ay ang nag-iisang anak ng Yuan family. Ang Cole family kung saan nagmula si Simon ay hindi maihahambing sa kalahati ng lakas ng Yuan family. Ganun ba? Natagpuan ni Justin ang impormasyong ito sa halip na sariwa, mukhang dapat kong mas mapalapit sa brat na iyon upang hindi makagawaan gulo si Simon para sa akin. Tumango si Marian, na tila malalim ang iniisip, oo, dapat maglaro ka pa kasama si Oscar sa hinaharap at subukang maging mas malapit sa kanya. Dahil gusto kanya maging kaibigan, dapat mong kunin ang pagkakataong ito na makilala ang Yuan family, malaki ang maitutulong nito sa iyong mga hinaharap na prospect. Hindi ito magagawa, kapag pumunta ka bukas, pupuntahan kita ng mga nakatatanda. Kailangan mong maging magalang lalo na sa nanay ni Oscar, nabalitaan kung mula siya sa isang pamilya sa Jarling na mas makapangyarihan kaysa sa Yuan family, kailangan mong maging handa at mag-iwan ng magandang impresyon. Nang marinig ang biglaang masusing pagpaplano ni Maria na lumikha ng mga koneksyon upang makabuo ng magandang landas sa karera para sa kanya, tahimik na napabuntong hininga si Justin. Gusto ko lang maglaro, ang hirap ba? 219. Kinabukasan, nakahiga pa rin si Justin sa kanyang kama nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Oscar, ang batang hindi napigilan ang kanyang kalungkutan. Justin, gising ka na ba? Si Oscar ay nasa mabuting kalooban, tila ang kanyang ika-20 kaarawan ay isang kahangahangang bagay para sa kanya, at hindi pa niya naramdaman ang kalungkutan sa kanyang nalalapit na 30s. Humikab si Justin, paano ko sasagutin ang tawag mo kung tulog ako? Mabuti naman kung ganoon, susunduan kita mamaya. Sa tingin ko hindi mo mahahanap ang address ng bahay ko kahit subukan mo. Sabi ni Yuan. Si Justin ay talagang hindi pamilyar sa maraming kalsada. Dahil binansagan ni Marian ang Yuan family bilang pinakamalakas sa Stonegate, naiintindihan niya na medyo iba ang address ng kanilang tirahan. Alam mo ba kung saan ako tutuloy? Tanong ni Justin. Ayoko, kaya nga ako tumatawag para magtanong. Dragon Garden number 89.
Tawagan mo ako pagdating mo, hihiga ako ng kaunti. Ang pagsasabi na si Justin ay malapit ng ibaba ang tawag. Maghintay ka. Masayang sinabi ni Oscar, nakarating na ako sa totoo lang, tumatawag lang ako para kumpirmahin iyon. Nalaglag ang panga ni Justin. Saglit na nag-isip, sinabi niya, siguro ang brat na si Didi na iyon ang nagsabi sa iyo ng address ko. Hehe, tama ang hula mo? Susunduan kita si Didi. Napakahigpit ng nanay niya, kung walang susundo sa kanya, mahihirapan siyang umalis. Tila masaya si Oscar sa kanyang paghihirap. Mukhang napakasaya mo, dahil ba sa magaan ang loob mo na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makasama ang ibang mga lalaki? Tumawa si Justin at nagtanong. Tama ang hula mo, haha, bumaba ka na. Bagamat hindi niya masyadong nakilala si Oscar sa totoong buhay, pagkatapos maglaro at mag-chat online, naging pamilyar ang dalawa sa isa't isa, kaya lumuwag ang loob niya kapag kausap si Oscar. Ito ay isang bagay na ikinatuwa ni Justin, dahil bihira para sa kanya na magkaroon ng isang mas batang lalaki na kaibigan. Pagkatapos magsuot ng kanyang damit, inahit ni Justin ang kanyang balbas para hindi siya masyadong magmukhang gaskosan, pagkatapos ay bumaba. Sa ibaba, naghanda na si Yuna ng almusal. May mga western sandwich, ham, at gatas. Casual na kumuha si Justin ng 3 sandwich, pagkatapos ay sinabi kay Yuna na lalabas siya. Mabilis na pinigilan ni Yuna si Justin, young master wait, pupunta ka ba sa birthday party ng Yuan family member? Tama, may problema ba? Si Yuna ay nagniningning habang naglalakad siya papunta sa hagdanan at kinuha ang isang magandang pulang bag na regalo. Ipinasa niya ito kay Justin, ito ay isang bagay na hiniling ni Miss na ihanda ito kahapon, at ito ay para sa iyo na iregalo, young master ang mga bagay na gusto ng mga mahahalagang tao sa Yuan family. Isinasantibi kung paano alam ni Marian kung ano ang nagustuhan ng mga tao sa Yuan family, napansin ni Justin na ang kanyang asawang ito ay nagiging masigasig sa tuwing makakabangga siya ng isang bagay na makakatulong sa pagsulong ng kanyang karera. Batay lamang sa kanyang katangian ng pagsisikap na gawing isang matagumpay na dragon ang kanyang asawa, si Marian ay maaaring ituring na isang modelo para sa mga tradisyonal na kababaihan. Sige. Si Justin ay natural na walang dahilan para tumanggi. Binuksan niya ng bahagya ang bag para silipin ang loob, at may mga label sa bawat regalo na may iba't ibang pangalan sa bawat isa. Tila naisip ni Marian ang lahat. Sa labas ng bahay, may nakaparada na puting BMW 335i. Dahil kailangan ni Oscar na sunduin ang 2 tao, hindi niya magawang i-drive ang kanyang flamboyant na Audi R8 na 2 lang ang upuan. Binuksan ni Justin ang pintuan ng pasahero sa harap, at inilagay ang mga regalo sa likurang upuan. Ang gwapong si Oscar na nakasuot ng pressed suit ay tila 100 beses na mas karismatiko kaysa karaniwan. Nang makita ang bag ng mga regalong dala ni Justin, hindi niya napigil ang tumawa at sinabing, nahihirapan akong paniwalaan na nagdala ka talaga ng isang bag ng mga regalo. Ano, hindi ako makapagregalo? Malungkot na tanong ni Justin. Mukhang hindi ka ganoong klase ng tao na nag-iisip ng mga ganoong bagay, inaasahan kong kakain ka sa aking bahay ng walang dala, pagkatapos ay subukan mong umuwi ng maaga. Matapat na sagot ni Oscar. Si Justin ay may tuwid na mukha habang sinabi niya, inihanda ito ng aking asawa, hindi ko maaaring iwaksi ang kanyang mabuting hangarin. Ang isang kabataang tulad mo ay hindi mauunawaan ang kahulugan ng responsibilidad sa isang kasal. Tumawa ng malakas si Oscar. Nang hindi sumagot kay Justin, pinaandar niya ang makina at pinaandar ito. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na ang 2 sa villa sa western suburbs kung saan tumira si Didi. Ang mga kalsada dito ay natatakpan ng makakapal na halaman gaya ng dati. Nang nasa pasukan na sila ng tahanan ni Didi, doon siya naghihintay. Nakasuot siya ng Japanese-styled black and white na damit, at puting medyas. Ang kanyang presko at inosenteng mukha ay bumagay sa kanyang cute na kasuotan, at kapansin-pansing tulad ng mga kasambahay ng mayayamang pamilya sa Japanese manga, kulang lang siya sa maid na headdress. Nang makitang dumating si Oscar, kumaway siya sa kanilang dalawa. Si Didi na walang laman ang mga kamay ay sumakay sa kotse at nakipag-high five kay Oscar, at binati si Oscar ng nakangiti.
Sumunod, galit na sinabi ni Didi kay Justin, "Tito, maraming araw ka nang hindi tumatawag sa akin, kung hindi dahil birthday ni Kuya Oscar ngayon, malilimutan mo na ba ako? Bakit kita tatawagan ng walang dahilan? Kung gayon, tumatawag ka ba sa iyong mga manliligaw?" "Ayoko." "Kumapit ka." "Anong mga manliligaw? Ano ang pinagsasabi mo, brat?" Si Justin ay nagpanggap na matuwid habang sinasabi niya. Napamura si Didi, "Nakita ko na si Uncle, ikaw ang Wuchi, Liuan, Chen Shimei ng kasalukuyang panahon. Anong ginawa nila?" Walang gaanong kaalaman si Justin sa mga nangyari sa sinaunang Zeneca. Habang nagmamaneho, si Oscar, ay binigyan siya ng isang kakaibang ngiti at ipinaliwanag, si Wuchi at Liuan ay parehong pinatay ang kanilang mga asawa para sa kanilang sariling kapakanan, habang si Chen Shimei ay iniwan ang kanyang asawa at mga anak. 219 hanggang 2. Ano? Nagalit si Justin, tumalikod siya at kinurot ang malambot na mukha ni Didi, hinaila ito patungo sa kanya, "Paano mo nasasabi ang ganyang bagay nang walang ingat, bakit pa kita tatawaging brat, tingnan mo kung gaano ka kawalang malay." Nagmakaawa si Didi hanggang sa bumitaw si Justin, ngunit nagtago pa rin siya sa likod na tumatawa. Tumingin si Oscar sa kanyang rearview mirror, at nakita kung gaano siya ka-cute habang patuloy siyang tumatawa. Walang magawa siyang umiling at nagtanong, "Didi, hindi pupunta si Auntie?" Tumango si Didi, "Oo, sinabi sa akin ni nanay na ipadala ang kanyang pagbati kay Tio Yuan at sa iba pa para sa kanya, pumunta siya upang makita ang pinuno na nanggaling sa Jarling kaninang umaga. Sayang iyan, naruroon din si Secretary Foster." Bumantong hininga si Oscar at sinabing, "So that is the case?" Didi pouted with disappointment and said, "I think mom know that dad will be going, that's why she decided not to go." Inisip ko lang kung bakit kailangan niyang makipagkita sa opisyal na iyon, hindi ba't magkakilala man siya o hindi kahit gaano pa kataas ang ranggo ng opisyal, pwede ba silang maging kapareha ng pamilya ni Tita Yuan? Sino si Tita Yuan? Curious na tanong ni Justin, nanay ni Oscar. Oo. Humajejek si Didi habang nagsasalita, "Maganda ang pakikitungo sa akin ni Tita Yuan mula pa noong bata ako, kaya kapag inagaw sa akin ni Kuya Oscar ang mga masasayang bagay, palagi akong tinutulungan ni Tita Yuan na bugbugin siya, habang si Tio Yuan ay hindi kailanman nang ahas na magsalita ng kahit ano." Ano, napaka-fierce niya. Lumitaw sa isipan ni Justin ang imahe ng isang babaeng T-Rex. Umiling si Didi, "Hindi ganoon ang kaso, si Tita Yuan ay napakaamo, mabait din ang pakikitungo niya sa mga tao. Ito ay dahil ang pamilya ni Tita Yuan ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Jarling City at pati na rin sa buong Zeneca ay kung ano ang sinabi sa akin ng aking nanay, kaya hindi ko rin masabi sa akin si Tita Yuan." Nahihiyang ngumiti si Oscar, "Pinalalaki mo ito. Paano ito kalabisan, kung kaya't sa pagprotect sa akin ni Tia, walang pagkakataon si Kuya Oscar na ay bully ako noong bata pa kami." Nang marinig ni Didi na ibinulsa ang lahat ng awkward na pangyayari kay Oscar noong bata, hindi napigilan ni Justin na matawa, ngunit napabuntong hininga siya ng may kalungkutan sa loob. Bagamat si Didi ay nagkaroon ng isang espesyal na pagkabata dahil sa kanyang mga magulang at tiyak na nagkaroon ng masamang panahon, napakaraming matatanda ang nagpakita sa kanyang pangangalaga. Kung ikukumpara, ang kanyang kabataan ay napuno ng pakikipaglaban na parang nakulong na hayop, hindi ito isang bagay na maiisip nila. Namula ang mukha ni Oscar dahil sa impormasyong ibinunyag ni Didi. Umubo siya at sinabi, "Didi, sapat na ang sinabi mo hanggang sa mga bagay kung saan ako ay 8 taong gulang. Hindi ko talaga maalala, pero sinabi sa akin ni Tita Yuan ang lahat ng ito, nahihiya ka ba, Kuya Oscar?" Nag-react si Didi na parang may maliit na tagumpay. Pilit na ngumiti si Oscar, pagkatapos ay sinabi kay Justin, "Narinig mo ba iyon? Kung minsan ay iniisip ko kung si Didi ay talagang anak ng aking ina, siya lang ang pumanig kay Didi at hindi sa akin." Sa pagtingin sa dalawang ito na tila magsyota, sinabi niya, "Itinuring ba kayong dalawa na magsyota noong bata pa kayo? Ganito ba ang paggamit ng parirala?" Namula si Didi, habang si Oscar ay may awkward na ekspresyon ngunit ngumiti. Tumahimik ang sasakyan, medyo hindi maliwanag ang kapaligiran. Mapaglarong tiningnan ni Justin sina Didi at Oscar, at biglang tumanda.
Ang dalawa sa kanila na 18 at 20 ayon sa pagkakabanggit ay itinuturing na puno sa kabataan. Bagamat mas matanda lang siya ng 4 na taon kay Oscar, pakiramdam niya ay may malaking generation gap sa pagitan niya at nila. At least, hindi siya mahiya na ngumiti sa mga babaeng nagugustuhan niya at mahihiyang tumingin ng diretso sa kanila. Baka sa halip ay niyakap na niya ang mga ito at binigyan ng halik. Sa oras na ito, ang BMW ay nagmaneho sa isang makitid na kalye, at isang malaking truck ang biglang lumihis patungo sa kanila mula sa intersection sa unahan. Mabilis na nagpreno si Oscar at galit na pinindot ang busina, ang biglaang pagliko na ito sa totoo lang ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, ang sitwasyon ay tila hindi gaanong simple, dahil mula sa kalsada sa likod, isang malaking GMC truck ang lumitaw din. Nakadikit ito sa likod ng BMW. Bukod dito, mula sa dalawang truck, tumalon ang 8 lalaki na may dalang submachine gun. Lahat sila ay nakasuot ng malalaking salaming pang-araw, itim na sando at maong. Dahil sa biglaang pag-unlad na ito, nataranta ang mga pedestrian at iba pang gumagamit ng kalsada. Lahat sila ay tumakas sa isang baliw na paraan, at ito ay isang magulong eksena. Itinutok ng 4 na lalaki ang kanilang mga baril sa BMW, at binasag ng isa sa kanila na nakasuot ng metal spike gloves ang bintana. Basag. Nabasag ang salamin ng kotse, natakot si Didi hanggang sa sumigaw siya. Ipasok mo ang kotse. Parang makina ang boses ng lalaki. Itinuro ng lalaking may mahabang baba ang malaking truck. May nagbubukas na ng lalagyan at naghanda ng slope. Kailangan lang magmaneho ng sasakyan sa madilim na lalagyan. Kahit na si Oscar ay nabigla, hindi siya nawala sa kanyang isip. Sinulyapan niya ang walang ekspresyon at tahimik na si Justin, mamantong hininga, pagkatapos ay inilipat ang kotse sa lalagyan. Nang may pasok na ang sasakyan sa lalagyan, agad na isinara ang mga metal na pinto. Ang loob ng lalagyan ay ganap na madilim, ni hindi makikita ang sariling mga kamay sa loob. Nakabukas ang mga ilaw sa loob ng BMW. Lumingon si Oscar para tingnan si Didi, at nakita niyang namumutla ang mukha nito dahil sa takot, ngunit nakahinga siya ng maluwag na hindi siya nasaktan. Kuya Oscar, bakit nangyari ito tiyo, hindi ka ba napakalakas? Tanong ni Didi na may humihikbi na tono. Nagsalubong ang mga kilay ni Oscar, ngunit hindi siya nagsalita. Siya rin ay tila may walang katapusang hindi nasagot na mga tanong sa kanyang isipan. Napabuntong hininga si Justin at nagkibit balikat, pagkatapos ay ngumiti sa kanila, nakabangga ako ng ganito mula sa pagdalo sa isang birthday party, paano ko malalaman kung ano ang iniisip nila dahil nasa metal na lalagyan na tayo, maghintay tayo hanggang sa makalabas tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. 220. Ang American GMC container truck ay nagmamaneho sa nakakatakot na bilis na hindi kayang labanan ng mga ordinaryong truck. Ang malaking truck ay may karagdagang bakal na bumper, at pagkatapos na kumawala sa kalsada, mabilis itong nakarating sa expressway. Nang tumawag ng pulis ang mga tao sa lansangan para ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga armadong kriminal, humingi ang pulis ng plate number, pero napagtanto ng tumawag na wala talagang plates ang dalawang truck. Maaari lamang silang magsagawa ng paghahanap batay sa hitsura ng truck, at ang kahusayan nito ay hindi kapani-paniwalang mababa. Pagkatapos ng lahat, ang pagharang sa expressway na pumapalibot sa lungsod ay hindi isang bagay na magagawa sa 1 minuto o 2. Higit pa rito, ang mga pagkalugi sa ekonomiya at mga traffic jam na ay dudulot ay hindi mga bagay na madaling mahawakan ng departamento ng pulisya. Sa loob ng malaking lalagyan, inilabas ni Justin at ng dalawa pa ang kanilang mga cellphone, at napagtanto na wala talagang reception. Nangangahulugan ito na ang mga kriminal na ito ay handa ng husto, at gumamit ng ilang paraan upang isara ang mga signal ng cellphone. Anong gagawin natin, saan nila tayo dadalhin sa suburbs para lang patayin tayo, di ba? Si Didi ay isang binibini, kahit gaano siya kakulit, natatakot pa rin siya kapag nalagay sa ganoong sitwasyon. Si Oscar ay nagmamalasakit sa kanya, huwag kang mag-alala Didi, paprotektahan kita, tiyak na hindi ko hahayaang saktan kanila. Paano mo ako protektahan? Hindi mo ba nakita na may mga baril sila? Malungkot na tanong ni Didi.
Sa ilalim ng madilim na liwanag, huminto sandali si Oscar, pagkatapos ay may determinadong titig na sinabi niya, kung talagang tututukan kanila ng baril, paprotektahan kita kung gusto kanilang barilin, kailangan muna nilang tumusok sa aking katawan. Ang mga salita ni Oscar ay walang kapantay na taos-puso, bawat salita ay matunog, tulad ng isang pangako sa kanyang buhay bilang isang kabayaran. Ganyan din siya kapag may hinihiling si Didi. Tumangala si Didi kay Oscar, at nawala ito ng matagal bago siya humagalpak ng tawa. Naalis ang lahat ng takot sa kanya, Kuya Oscar, sobra ka, paano mo gustong hamarang ng mga bala, tsaka paano sila kalokohan na barilin ka lang? Ako. Seryoso ako. Medyo namumula ang mukha ni Oscar, ngunit sa isang sandali ng desperasyon, hindi niya alam kung paano ipahayag ang tunay niyang nararamdaman. Inabot ni Didi ang kanyang maliit na kamay at idiniin ito sa bibig ni Oscar, pagkatapos ay gumawa ng tahimik na kilos, huwag kang magsalita ng mga bagay na iyon, masakit para sa akin na marinig. Natigilan si Oscar sa biglang malumanay na tono ni Didi, pagkatapos ay pumayag sa kanyang kahilingan. Nang marinig ang mga inosenteng kabataang ito na nagsasabi ng mga nakakaantig na salita, parang humihinga si Justin. Ang kanyang relasyon kay Marian ay tila hindi gaanong mag-asawa kaysa sa kanila. Kung talagang nilayo nilang pababain tayo sa sasakyan at pagkatapos ay barilin tayo, iisipin kong maawain sila. Natatakot ako na baka hindi sa pamamagitan ng baril ang paraan na gusto nila tayong patayin. Sabi ni Justin. Sina Oscar at Didi ay parehong nataranta, at nagtanong, ano ang kanilang gagawin kung gayon? Halimbawa, maaari nilang itapon ang buong lalagyan sa gitna ng dagat, kasama tayo at ang sasakyan sa loob nito, o maaari nilang ihagis ang ilang mga granada sa lalagyan, na pumutok sa atin dito sa loob. Casual na naglabas si Justin ng dalawang halimbawa, at sinabing, sa ganoong paraan, ito ay mas epektibo kaysa sa paggamit ng mga baril dahil mas mahirap itong matrace. Nang marinig ito ay naging manhid ang kanilang mga anit. Hinampis ni Oscar ang sarili niyang hita, kung alam kong mangyayari ito, maglalabas ako ng ilang bodyguard. Akala ko noon, sa pagmamaneho ng ordinaryong sasakyan na ganito, walang makakapansin. Hindi ito mangyayari, hindi tayo mamamatay ng ganoon kadali. May motibo siguro sila sa paghuli sa atin. Tsaka kapag nawala tayo, tiyak na hahanapin tayo ng pamilya mo, hindi sila makakarating ng ganoon kadali. Medyo kumalma na si Didi. Nagtanong si Justin, ilang kaaway ang mayroon ng iyong mga pamilya? Umiling si Oscar, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, kung tungkol sa mga kaaway, napakarami. Ang Foster family ni Uncle Foster at ang Yuan family ko ay may maraming tao na galit sa amin to the bone. Marami ring mga pamilya sa ibang probinsya ang napupuot sa atin, ngunit kakaunti ang naglalakas loob na gawin ito ng walang kabuluhan, dahil kapag ginawa nila ito ay lalaban hanggang kamatayan ang alinmang pamilya. Kaya naman hindi ko maintindihan kung sino ba talaga ang naiinip na gumamit ng ganoong paraan para kidnapin tayo. Tulad ng inaasahan, hindi madaling mamuhay bilang isang mayamang tao. Tumango si Justin bilang pag-unawa. Habang nag-uusap ang tatlo ay tila huminto ang truck. Pagkatapos ay binuksan ang mga pinto ng lalagyan, at inutusan ng mga armadong lalaki ang tatlo na bumaba. Habang nakatutok ang mga baril sa kanila, natural na hindi sila nagantala at masunaring bumaba ng truck. Noon lang nila namalayan na nasa isang maliit na bakanteng pier sila. Sa isang baybaying lungsod tulad ng Stonegate, ang mga pier na tulad nito ay hindi mabilang kahit na ang mga direktang nasa tabi ng dagat ay hindi kasama. Karamihan sa mga ito ay hindi na ginagamit, ngunit hindi pa ito giniba ng gobyerno. Nasaan tayo? Tanong ni Oscar kay Justin. Paano ko malalaman? Wala pang isang taon mula nang bumalik ako. Sabi ni Justin. Isang lalaking may dalang baril ang idiniin ang baril sa likod ni Oscar, bakit ka nakikipag-chat? Sa ilalim ng pangangasiwa ng 8 gunman, maaari lamang silang sundan ng 3 sa bodega ng kargamento sa tabi ng pier. Sa tubig, mayroong ilang maliliit na speedboat na nakaangkla, maliwanag na handa silang tumakas sa dagat. Ang malaking metal na pinto ng bodega ay itinulak mula sa loob ng isang matipunong lalaki na may hawak ding baril, at nang makapasok silang lahat, agad na isinara ang pinto.
Walang naiwan sa labas upang bantayan, at walang kapansin-pansin sa bodega kung titingnan ito mula sa labas. Sa loob ng napakalaking bodega, mukhang ubod na ito at may amag na amoy. Ang mga bimay lahat ay pinahira ng kalawang, at nagbigay ng pakiramdam na parang ang buong istruktura ay maaaring mahulog anumang oras. Napansin ni Justin na mahigit 20 ang mga kriminal na ito sa bodega, at lahat sila ay tahimik na parang isang mahusay na organisadong grupo ng terorista. Nakatayo silang magkahiwalay at sinusubaybayan ang buong bodega. Dinala ang tatlo sa isang sulok ng bodega, at tinuro ng isa sa mga lalaking tila pinuno ang 3 bangkito. Masunaring maghintay dito. Huwag kang gagawa ng anumang random na galaw o papatayin ka namin agad. 220 hanggang 2. Pagkasabi niyan, 3 lalaki ang pumunta sa harapan, inakay si Justin at ang 2 pang umupo, at pinususan ang kanilang mga kamay sa likod nila. Hindi tumanggi si Justin, dahil alam niyang mga subordinate lang ang mga taong ito. Siguradong huling papasok sa eksena ang tunay na utak. Bukod dito, wala silang ginawang anumang bagay na maaaring magbabante sa kanilang buhay, kaya hindi siya nagmamadaling kumilos. Ilang sandali pa ay muling bumukas ang bakal na pinto, pumasok ang isang makisig na lalaki na nakasuot at nakatali, kasama ang isang malaking gaskasan na lalaki na nasa gitna ng paghukay ng kanyang ilong na sumusunod sa likuran. Tiningnang mabuti ni Justin at medyo nagulat dahil hindi niya inaasahan na ang mga salarin ay itong master at servant pair, sina Simon at Harry Ball. Sa araw na iyon, sina Simon at Billy Zeng ay parehong nawala ng toneladang pera dahil sa mga pukana ni Marian. Ang Zeng family ay umatras mula sa power struggle sa Stonegate, habang ang Darkwater Science and Technology ng Simon ay dumanas ng mapaminsalang pagkalugi na makakasira sa kanilang kakayahang makipagkompetensya kay Yellow sa hinaharap. Mula noon tila naging mas maamo si Simon, walang balita sa kanya. Unexpectedly, once na nagpakita siya, it was because he was involved in a kidnapping. Naglakad palapit sina Simon at Harry Ball at halatang namangha na maliban kina Oscar at Didi na inaasahan nilang nandito, nandoon din si Justin na nakaupo sa sulok. Hindi ito bahagi ng kanilang plano. Matagal na, Mr. Gibson. Maraming emosyon ang lumitaw sa mga mata ni Simon, at nagsuot siya ng hindi sinsero ng ngiti, talagang hindi inaasahan na pupunta ka rito upang maging panauhin, Mr. Gibson. Ngumiti si Justin sa kanya, ngunit sabihin mo. Tumawa ng malakas si Harry Ball, boss, parang nakatakdang mamatay ang brat na ito sa ilalim ng ating mga kamay, hindi natin siya nagawang patayin noon, pero nahuli pa rin siya ngayon. Tumahimik ka. Sumimangot si Simon at nagalit, pagkatapos ay lumingon at sinabi kina Oscar at Didi, Young Master Yuan, ginang ng Foster family, ang hamak na ito ay si Simon, naniniwala akong dapat malaman ninyong dalawa kung sino ako. Pinandilatan siya ni Oscar, Simon, ang iyong Cole family ay isang kilalang clan sa Stonegate, ibig mo bang magdeklara ng digmaan sa aming Yuan family at Foster family sa pamamagitan ng paggawa nito? No. Sa Yuan at Foster family, ang isa ay isang economic powerhouse, habang ang isa ay isang malaking shot sa gobyerno ay natigil sa pagitan, paano kami maglalakas loob na magpahayag sa iyong mga matatanda? Kumaway si Simon upang ipahayag ang hindi pagkakasundo. Kahit na ilang beses palang nakilala ni Didi si Simon, alam pa rin niya ang mga makapangyarihang pamilya sa Stonegate. Nang makitang ang Cole family na hindi niya kinaiinisan ang kumidnap sa kanya, malakas siyang nagmura, Simon, duwag ka. Hindi ka mananalo sa mundo ng negosyo, ngunit hindi ka rin makakakuha ng mataas na posisyon sa gobyerno, kaya gumagamit ka na ngayon ng walang prinsipyong paraan para makuha ang gusto mo. Hindi ka pababayaan ng tatay ko at ng iba. Tila walang pakialam si Simon, malamig siyang tumawa at sinabing, Miss Didi, Mr. Oscar, kahit na walang saysay na sabihin ang mga ito sa iyo, mukhang hindi mo talaga naiintindihan dahil ako mismo ang dumating at hinayaan kang makita ako, maliwanag na nangangahulugan iyon na wala akong balak na mag-iwan ng paraan para sa aking sarili. Anong ibig mong sabihin, gusto mo kaming patayin? Kinakabahang tanong ni Oscar, ang kanyang katawan ay hindi malay na lumipat upang harangan si Didi. Nang makita ni Didi si Oscar na lumilipat ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging basa.
Kinaway-kaway ni Simon ang kanyang daliri, huwag mong sabihin ang mga bagay na hindi kasiya siya, sa totoo lang ay hindi ako mahilig makakita ng dugo, ngunit syempre, ang aking nasasakupan ay maaaring magugustuhan ito ng dalawa na maupo ako ngayon para samantalahin ang katotohanan na ang mga matatanda ng parehong pamilya ay nasa parehong lugar upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mr. Ang mga patakaran ng gobyerno ay hindi patas sa amin, kaya gusto naming samantalahin ang pagkakataong ito na hayaan ang iyong mga nakatatanda na magkaroon ng magandang pag-uusap sa inyong dalawa rito. Naniniwala ako na ang inyong mga nakatatanda ay handang makipag-ayos sa amin. Sa pagsasabing iyon, inutusan ni Simon ang isang tao na magdala ng kakaibang hitsura ng telepono na tila sumailalim sa iba't ibang pagbabago. Later on kapag nag-connect ang phone, siguradong maraming gustong itanong sa inyong dalawa ang mga nakatatanda sa inyo kapag nangyari iyon, huwag lang umiyak, remember to speak more. Naningkit ang mga mata ni Simon, naglalabas ng nakamamatay na pakiramdam. Si Oscar at Didi ay hindi tanga. Halos naunawaan nila ang layunin ni Simon, at marahas na tinitigan siya. Gayunpaman, alam nila na isang pag-aaksaya ng enerhiya ang pagsumpa sa kanya. Mas marami pang tanong ang nasa isip ni Justin. Dahil nagpakita na si Simon, nangangahulugan ito na wala na siyang pakialam sa mga kahihinatnan at gusto niyang makipagdigma sa Yuan family at sa Foster family. Walang duda na ginagawa niya ito para sa mga benepisyo. Matapos ang pagbabalak laban ni Marian, nahirapan ang Darkwater Science and Technology, na naging dahilan upang makipagsapalaran si Simon dahil sa desperasyon. Si Oscar ang nag-iisang anak na lalaki ng Yuan family. Upang matiyak ang kaligtasan ni Oscar, napaka-posibleng ma-blackmail sila ni Simon. Si Didi ay isa rin na maaaring makasali ng maraming tao, at sa kanyang ama lamang nakalihim ng munisipyo, nagkaroon siya ng napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, kung suportado lamang ng Cole family si Simon, tiyak na siya ay masyadong walang ingat. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mga nangyayari ngayon, wala na siyang daan palabas. Ligtas man o hindi umalis sina Oscar at Didi, haharapin nila ang mga pag-atake ng magkabilang pamilya. Sa makatuwid, kailangang may ibang nakikilahok na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan. Sino lang ang maglalakas loob na gumawa ng mga ganitong hakbang laban sa Yuan family at Foster family? Sa oras na ito, tumunog ang espesyal na binagong telepono. 221. Nagpahiwatig si Simon gamit ang kanyang mga mata, at masayang pinindot ni Harry Ball ang speaker button. Isang pigil na boses ang narinig. Hello. Little Oscar, okay ka lang ba? Nang marinig ang boses na ito, namula ang kamalayan ni Oscar, dahil ito ang kanyang ama, ang boses ni Henderson, tatay, huwag kang mag-alala, hindi ako nasaktan. Mabuti kung ganoon, nandyan din ba si Didi? Maalalang tanong ni Henderson. Tito Yuan, nandito rin ako, pinususan nila tayo. Sabi ni Didi habang galit na nakatingin kay Simon. Ibang boses ang narinig mula sa telepono na sumisigaw ng, "Hello Didi, si Daddy, huwag kang matakot, tiyak na ililigtas ka ni Daddy." Itay, ikinulong nila tayo sa isang wuwo. Gustong ilarawan ni Didi ang pier kung saan sila nakakulong, ngunit ang Harry Ball na inihanda para dito ay direktang tinakpan ang bibig ni Didi at pinigilan ang ulo ni Didi, tinitiyak na hindi na siya makapagsalita ng isa pang salita. Gustong kagatin ni Didi ang kanyang kamay, ngunit ang kamay ni Harry Ball ay madungis at mabaho, dahilan para makaramdam siya ng pagkasakal, hindi na niya naisip ang kumagat pa. Hehe, binibini, maaari kang kumain sa paraang gusto mo, ngunit hindi mo masabi ang anumang salita na gusto mo. Nakangiting sabi ni Harry Ball. Bastard! Bitawan mo si Didi. Galit na galit si Oscar kaya namula ang kanyang mukha. Galit na sinabi ni Peter sa linya, ano ang ginagawa mo sa aking babae? Secretary Foster. Relax, nandito kami para mabait na makipag-ayos, at hindi sasaktan ang anak mo. Nang marinig ang malalim na boses na iyon, napakunot ang mga kilay ni Justin. Maaaring hindi kilala ni na Oscar at Didi ang taong ito dahil hindi sila ang tipo na nakikipag-ugnayan sa mga taong tulad nito, ngunit naalala ni Justin ang boses na ito ng napakalinaw. Ang may-ari ng boses na ito ay ang matandang gangster mula sa Darkwater, si Galton.
Sa paghahayag na ito, nagawa niyang i-connecta ang mga tuldok. Maliban kay Galten na kumokontrol sa kalahati ng underworld ni Stonegate at sa grupong Darkwater na napuno ng itim na pera, wala talagang ibang tao sa Stonegate na maglalakas loob na gumawa ng ganitong kabaliwan kasama si Simon at laban sa Yuan family at Foster family. Ang kalamangan ni Galten ay nasa kanyang kapangyarihan sa underworld. Hindi siya isang taong agad na makikitungo sa pera o kapangyarihan lamang sa gobyerno. Kahit na direktang lumalaban siya sa Yuan family at Foster family, maaari siyang gumamit ng ilang paraan para bigyan sila ng problema, at pagkatapos niyang mabayaran ang presyo, akayin sila na tanggapin ang isang kompromiso. Tito Foster, huwag mo silang pakinggan. Sigaw ni Oscar. Ngumisi si Simon, "Yang Master Yuan, huwag kang maging walang muwang dahil naglakas loob kaming kidnapin ka, malinaw na naglakas loob kaming gumawa ng iba pang bagay na pinapayo ko sa iyo na maging mabuti at magmakaawa sa iyong mga magulang na maging mas handang makipaghiwalay sa mga makamundong ari-arian tulad ng pera at kapangyarihan kung handa silang makipagtulungan sa amin, maaari ka naming hayaang umalis dito." Simon. Naglakas loob kang makipagsabuatan sa matandang malabo na Galten na ang reputasyon ng iyong Cole family ay nasira mo. Sigaw ni Peter mula sa telepono. Hindi man lang kumibo si Simon habang siya ay sumagot, "Secretary Foster, kung ang Cole family ay mabuti o masama ay hindi para sa iyo ang mag-isip ng kasaysayan, ito ay hindi tulad ng Yuan family at Foster family ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na kaiyahiya, hindi mo kailangang gumamit ng malaking pangangatwiran sa akin, ipinapayo ko sa iyo na ang lahat ay masiyahan sa aking mga kamay up at itapon sila sa dagat para pakainin ang mga isda ni hindi mo mahahanap ang kanilang mga buto, hindi ako nagbibiro, si Chairman Watkins ang personal na makikipag-ayos sa iyo, iminumungkahi ko na maging mapagpatuloy ka sa kanya. Little Oscar, Didi, huwag kang mag-alala, tiyak na ililigtas ka namin. Sigaw ni Peter sa dulo, at naputol ang linya. Saka lang binitawan ni Harry Ball ang kamay na tinakpan niya ang bibig ni Didi. Huminga ng malalim si Didi, halos malagutan siya ng hininga. "Boss, ako?" Nasabi na ni Old Harry, "Malaking bagay ang kailangang gawin tulad nito, tingnan mo kung gaano karaming pagsisikap ang natipad natin sa pagkidnap sa dalawang batang ito, lahat ay napag-uusapan, tama." Hindi siya pinansin ni Simon, at tumingin kay Justin ng may katuwaan at sinabi, "Mr. Gibson, maaari kang ituring na isa sa mga dahilan kung bakit ako nasa posisyon ngayon. Ano ang kinalaman nito sa akin?" Ngumisi si Justin, hindi niya maintindihan. "Kung hindi dahil sa biglaan mong pagsulpot, matagal ko nang ginawang babae si Marian sa pamamagitan ng paggamit ng aking sangla, si Kevin Lysander ay hindi sana ako malamig na sinaksak niya, at hindi ako natulak sa puntong makipagsapalaran." Si Simon ay nagsalita ng napakatahimik, ngunit bawat salita ay naglalaman ng galit at kahit sino ay makapagsasabi ng kanyang nararamdaman. 221-2. Parehong hindi malinaw sina Oscar at Didi kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Simon kay Justin, ngunit pareho nilang nasabi na si Simon ay nagtatanim ng matinding puot kay Justin. Pareho silang nag-aalala para kay Justin, dahil silang dalawa ay mahalagang bihag at maaaring hindi masaktan, ngunit iba si Justin. Sa kanilang nalaman, walang suporta si Justin. Napangiti si Simon, pagkatapos ay ginamit ang binagong telepono para mag-dial ng numero. Nang pinindot niya ang dial, 3 beses na tumunog ang telepono bago ito kumonekta. "Hello, ang Marian ni Yellow International." Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, kumunat ang noo ni Justin. "Hoy Marian, si Simon, ito ay espesyal na tinatawagan kita upang ipaalam sa iyo na ang iyong asawa, si Mr. Gibson ay malapit ng mamatay, ngunit hindi mo kailangang kunin ang kanyang bangkay, dahil hindi mo ito mahahanap." Nang sabihin niyon, ibinaba ni Simon ang tawag ng hindi binibigyan ng pagkakataon si Marian na tumugon. Medyo malungkot si Justin habang sinabi niya, "Oy, dapat pinayagan mo man lang akong magpaalam sa asawa ko, gusto ko ring sabihin sa kanya ang password ng bank account ko. Marami pa akong pera para sa kanya." Hindi na kailangan, kapag natapos na ang pakikipagtulungang ito kay Chairman Watkins, ang Yellow International ang susunod kong target.
Malungkot na tumawa si Simon, mukhang ito na ang kapalaran, Mr. Gibson noong nagpasya akong makipagsapalaran at sunugin ang aking mga bangka, hindi ko inaasahan na kinidnap kita, ngunit ikaw ay inagaw ko dahil tinutulungan ako ng langit na patayin ka, hindi ako mahihiya. Bawal mong saktan si Uncle ay inosente. Nang marinig ni Didi na gustong patayin ni Simon si Justine, agad niyang binaril. Nagtaas din ng boses si Oscar, si Justine ang matalik kung kaibigan kung sasaktan mo siya, tiyak na hindi ka pababayaan ng mga magulang ko. Medyo naantig si Justine sa dalawang batang ito. Kung talagang namatay siya, malamang naluluha sila. Mas mabuting mag-alala muna kayo tungkol sa sarili ninyong buhay. Si Simon ay walang pakialam na sumulyap sa kanila, pagkatapos ay sinenyasan ng dalawa sa kanyang mga tauhan na nakasuot ng salaming pang-araw. Malupit na ngumiti si Simon, kagapos ng mahigpit ang kanyang mga kamay at paa, itali ang isang angkla sa kanya, ilipat ang bangka sa mas malayong lugar, pagkatapos ay itapon siya. Roger. Parang makina ang sagot ng dalawang subordinate. Naglabas sila ng dalawang posos, at pagkatapos igapos ang mga binti ni Justine, nilagyan nila ng isa pang pares ng posos ang mga kamay ni Justine. Sa ganitong paraan, ang mga kamay at binti ni Justine ay parehong mahigpit na nakagapos. Mr. Gibson, sana ay masaya ka sa iyong paglalakbay sa karagatan. Malamig na sabi ni Simon. Hindi ka ba maaaring maging mas flexible? Inaamin ko na medyo nasayang ang pera mo nang mag-freeload ng pagkain sa iyo, at kinuha ang babaeng gusto mo. Nakakaawa ka, at hindi mo na nagawang makipag-usap sa akin dati. Gayunpaman, gaya ng sabi ng salawikain, ang krimen na ito ay hindi karapat-dapat sa parusang kamatayan. Masayang sabi ni Justine. Ay drag mo siya palabas. Parang may natapakan ang buntot ni Simon habang galit na sumisigaw. Agad na binuhat ng dalawang subordinate si Justine mula sa magkabilang dulo, at binuhat siya palabas na parang may dalang mahabang kahon. Parehong sumigaw sina Didi at Oscar, at napaluha pa si Didi, ngunit hindi nila napigilan. Harry Ball clicked his tongue. Actually, medyo magaling makipag-away yung brat na yun kung hindi dahil sa busy kami ngayon, nakipag-sparring ako sa kanya bago siya mamatay. Ngumuso si Simon at sinabing, kung gusto mong lumaban, maaari kang pumunta sa dagat upang samahan siya, maaari kayong mag-away kapag naging multo kayo. Jeez, hindi. Boss, huwag kang magbiro. Mas mabuting manatili ako sa iyo, boss, kumita ng pera, makipaglaro sa mga babae, napakaganda. Tinanggihan ni Harry Ball ang mungkahi ni Simon. Nang makitang nadala si Justine, upang ilubog ng malalim sa karagatan, ang mood ni Simon ay bumuti ng mabilis. Malawak ang ngiti niya habang sinasabi, "Tara na, hintayin natin ang magandang balita ni Chairman Watkins sa bahay." Sure. Gutom na ako at hindi pa kumakain, ay treat mo ako ng lunch, hehe. Sumunod naman agad si Harry Ball. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, tumalikod si Simon at sinabi sa pinuno ng kanyang mga nasasakupan na may mahabang baba, manatili ka muna rito. Kung may pagbabago, tatawagan kita. Mag-ingat, kapag may napansin kang mali, pumunta ka agad sa dagat. Roger. Oscar at Didi kumilos na parang hindi nila narinig iyon. Sa sandaling ito, pareho silang nakatitig sa pintuan kung saan huling nakita nila si Justine. Si Didi ay may hindi mabilang na masalimuot na emosyon sa kanyang mga mata, para siyang natulala, dahil hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. 222. Wala pang 10 minuto matapos umalis si Simon at ang kanyang nasasakupan na si Harry Ball, isa sa dalawang lalaking nakaitim at nakasuot ng sunglass ay bumalik. Habang nagpupunas ng pawis ay pumasok siya sa may pintuan. Nakita ni na Oscar at Didi na may nagbalik, habang si Justine ay wala kahit saan. Ang kanilang huling pahiwatig ng pag-asa ay napawi, ito ay kumpirmasyon na si Justine ay talagang itinapon sa dagat. Pareho nilang alam na si Justine ay may hindi kapani-paniwalang lakas sa pakikipaglaban, at umaasa na siya ay mahimalang makakaligtas sa kabila ng pagkakagapos ng kanyang mga paa at may hawak na baril ang kaaway. Gusto nilang maniwala, gaano man kaliit ang posibilidad. Nagpalitan ng tingin sina Oscar at Didi, nakita nilang pareho ang pighati at pagsisisi sa mga mata ng isa't isa.
Ang lalaking may mahabang baba ay casual na natanong, "Old 14, where's 19?" Nagsalita ang lalaki habang umiling-iling si 14, pagkatapos ay tumikim sa matinding pagsisikap, siya. Patay na siya. Ano? Patay. Natigilan ang lalaking may mahabang baba, at nagtanong na may gulat na tono. Lahat ng nakapaligid na lalaki ay nakatingin sa kanya, na may mga mukha na nalilito. Sa oras na ito, sumigaw ang isang lalaking nakasuot ng salaming pang-araw na nakatayo malapit sa 14, "Boss, hindi siya 14. Bago pa matapos magsalita ang lalaking iyon, kakaibang naglabas ng submachine gun si 14 sa kanyang kilikili at binaril ang lalamunan ng lalaking iyon. Bang bang bang. Ang mga bala ay ganap na winasak ang katahimikan sa bodega. Tumalsik ang dugo. Si Justin. Sa wakas ay nakilala ni Oscar kung sino ito, at sumigaw sa pananabik. Si Didi ay napalitan din ng mga ngiti mula sa pagluha, ngunit siya ay labis na napukaw na tahimik niyang kinagat ang kanyang labi sa halip na magsalita ng anuman. Patayin mo siya. Naunawaan kaagad ng lalaking may mahabang baba, ang 14, na ito ay isang impersonator at siya talaga si Justin. Dahil ang lahat ay nakasuot ng parehong damit at nakasuot ng malalaking salaming pang-araw, mahirap sabihin ang kanilang mukha mula sa napakalayo. Tsaka hindi niya maisip kung paanong biglang papatayin at papalitan ang dalawa niyang kampon. Bukod pa rito, si Justin ay nagkukunwaring nagpupunas pa ng pawis sa kanyang ulo nang pumasok siya, na lalong tumakip sa kanyang mukha. Gayunpaman, kay Justin, hindi na mahalaga kung nalantad siya o hindi. Kung wala siyang baril, mas kailangan pa niyang harapin ang mga natitirang lalaki. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang patuloy na umiiwas sa mga bala. Bagamat maaari niyang pantayan ang bilis ng mga bala, kailangan din niyang patuloy na kalkulahin ang kanilang tilapon. Ngayong nasa kamay na niya ang submachine gun, ang kailangan lang niyang gawin ay umiwas sa napakabilis na bilis at gawing imposible para sa kanila na makasabay sa kanyang lokasyon, para sa pag-atake. Ito ay kasing dali ng pay para kay Justin. Patuloy na lumilipad ang mga nagbabagang maiinit na bala sa katawan ni Justin, dahilan para uminit ang hangin sa paligid niya. Sa makapal na amoy ng usok sa paligid niya, hinawakan ni Justin ang submachine gun sa isang kamay, at nagpaputok ng sunod-sunod na bala sa tila imposibleng posisyon. Ang mga kriminal na ito ay nabigla ng mapagtanto na ang lalaking ito sa harap nila ay parang isang multo. Sa tuwing magpapaputok sila ng bala, mapupunta lang ito sa kinaroroonan niya kanina. Sa kabilang banda, ang mga bala mula sa submachine ng lalaking iyon ay tila sumunod kung saan sila pumunta, at pinaputok ito sa mismong lugar kung saan sila lilipat. Sa tuwing hihilahin ni Justin ang gatilyo, may isa o dalawang kriminal na mahuhulog. Kahit sa kamatayan, hindi nila naintindihan kung paano sila binaril sa likod ng kanilang ulo nang ang lalaking ito ay nasa harapan nila. Halos lahat ng tao sa bodega ay nahulog sa mga pool ng dugo, ang naiwan ay ang pinuno na may mahabang baba, at sa wakas ay natakot siya. Gamit ang submachine sa kanyang mga kamay, tila siya ay na-freeze sa takot, at walang lakas upang hilahin ang gatilyo. Sa pagtingin sa paligid, ang kanyang mga kapatid na nabuhay ilang segundo ang nakalipas ay talagang patay na ngayon. Isang malamig na sensasyon ang naramdaman mula sa kanyang noo, at sa paglaki ng kanyang mga mata, napagtanto niyang may itim na baril na nakadikit sa kanyang noo. Hindi man lang nalagutan ng hininga si Justin sa lahat ng iyon, na may bahagyang buntong hininga, nagsalita siya sa mahinahong tono, "Nainas na ako sa mga bagay tulad ng mga baril." Pew 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 pew. Sunod-sunod na bala ang tinamaan sa noo ng lalaki, na nagdulot ng pagtilamsik ng mga pula at puting substance. Sa isang kisap mata, ang mga mesa ay ganap na nakatalikod, sina Oscar at Didi ay pinanood habang hinahagis ni Justin ang submachine gun at hindi makapaniwalang naglakad patungo sa kanila. Tumingin sa dalawang natulala na kabataan, nagtanong si Justin, "Oscar, ano ang numero ng iyong telepono sa bahay?" Pinutol nila ang signal dito, at magagamit lang natin itong binagong telepono. Tumawag at ipaalam sa iyong pamilya ang iyong kaligtasan. Tila hindi narinig ni Oscar ang tanong ni Justin, tinanong niya, "Paano ka nakatakas, hindi ka ba nila itinapon sa dagat?" "Sana lumubog ako." "Syempre hindi, ako. Curious lang ako." Oscar wore ng isang matapat na ngiti.
Walang magawang yumuko si Justin at hinawakan ang halwang metal na posa sa mga kamay ni Oscar at casual na hinaila. Bitek. Ang metal na kedena na tila hindi kapani-paniwalang matigas ay naputol na para papel lang. 222 hanggang 2. Ganoon din ang ginawa ni Justin sa mga posas ni Didi, pagkatapos ay sinabing, nabasag ko ang mga posas ng ganoon, pagkatapos ay binigyan ng 2 taong iyon ng tig-isang suntok, nagpalit ng damit, pagkatapos ay lumapit. Si Oscar at Didi ay parehong natulala, ngunit nang makita ang ginawa niya sa sarili nilang mga mata, wala silang ibang pagpipilian kundi paniwalaan ito. Huwag mo akong titigan na parang halimaw, sabihin mo sa akin ang numero. Walang pagpipilian si Justin, sinabi na niya sa kanila na huwag siyang patayin, ngunit gusto pa rin nila, kaya pinatay niya sila. Tito, masyado kang mabait, alam kong kaya mo. Ang matingkad na mga mata ni Didi ay puno ng pagsamba. Talagang akala mo patay na rin ako kanina, tama ba? Iniyakan mo ang pagkamatay ko sa sobrang kalungkutan, sobrang kontento na ako. Tumawa si Justin habang hinihimas ang ulo ni Didi. Baka sa mukha ni Oscar ang kagalakan habang sinabi niya, hayaan mo akong ako mismo ang tumawag, tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Simon ngayon. Sige, lalabas ako at hihintayin ko kayong dalawa sa kotse, nandoon pa rin ang 2 truck. Hinanap ni Justin ang mga susi ng truck mula sa isa sa mga kriminal, pagkatapos ay umalis sa bodega. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Justin sa bodega, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likuran. Dahil gumugol siya ng maraming taon sa landas ng dugo, si Justin ay sobrang sensitibo sa anumang uri ng layunin ng pagpatay, kaya agad siyang tumalikod. 40 metro ang layo, biglang nagtaas ng braso ang isang lalaking nahulog na at askeren ng husto at itinutok ang kanyang submachine gun sa likod ni Didi. Mag-ingat ka! Napansin din ni Oscar ang maliit na paggalaw na iyon, at likas na itinulak si Didi palayo. Bang-bang! Ang lalaking iyon na nasasaktan ay hinaila ang gatilyo na may sardonic na ngiti. Tumalsik ang dugo mula sa 2 punto sa katawan ni Oscar, at napaluhod siya. Bang-bang-bang! Ang mga putok ni Justin ay dumating kaagad pagkatapos, pinasabog ang ulo ng lalaking iyon. Pumunta siya sa gilid ni Oscar nang may malalaking hakbang, sinuri ang kanyang katawan, at nalaman na ang mga bahaging tinamaan sa kanya ay napakalapit sa puso. Bagamat hindi pa siya mamamatay, tiyak na nasa mortal na panganib siya. Kuya Oscar. Matapos makabawi si Didi mula sa pagkagulat, tumingin siya kay Oscar na kumuha ng mga shot para sa kanya, at ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo na parang mga perlas sa isang sirang perlas na kwintas. Medyo namumula ang mga mata ni Justin, ang lalaking ito ay binaril sa kung saan dapat naruroon ang kanyang puso, ngunit hindi siya namatay. Ang tanging paliwanag ay ang kanyang puso ay nasa isang bahagyang naiibang lokasyon kumpara sa karamihan ng mga tao. Napakababa ng posibilidad nito, hindi inasahan ni Justin na makakabangga ito ngayon. Binuhat ni Justin ang katawan ni Oscar, at sinabi kay Didi, "Tara na, kailangan natin siyang ipadala sa ospital, may iligtas pa natin siya." Okay. Pinunasan ni Didi ang kanyang mga luha at mabilis na sumunod. Hinawakan niya ang kamay ni Oscar na nakalaylay, at hindi nagsalita habang siya ay humihikbi. Mabilis silang tumakbo papunta sa container truck. Sa kabutihang palad, ang isang malaking GMC truck na tulad nito ay may 4 na pinto, kaya nagkaroon ng espasyo para mahiga si Oscar sa likod. Matapos mayayos si Oscar, si Didi na puno ng pag-aalala ay nanatili sa likuran at inilagay ang ulo ni Oscar sa kanyang condom gun. Ang puting kamisete ni Oscar ay kinulayan ng pula, walang tigil ang pag-agos ng dugo. Sa ilalim ng nalilitong tingin ni Didi, inabot ni Justin ang kanyang kamay at idiniin ito sa dibdib ni Oscar saglit, at misteryoso, ang dibdib ni Oscar ay tila tumigil sa pagdurugo. Tio, anong gagawin natin? Ayokong mamatay si Kuya Oscar. Si Didi na karaniwang masigla ay nakakita ng 2 lalaking pinapahalagahan niya sa bingit ng kamatayan sa parehong araw. Lalo siyang nakaramdam ng matinding damdamin kay Oscar na nasaktan dahil sa pagprotekta sa kanya, at malapit ng masira. Tahimik na isinara ni Justin ang mga pinto ng kotse, pinaandar ang truck, at nagmaneho patungo sa kalsada sa labas ng pier.
Alagaan mo siyang mabuti, basta ipapadala natin siya sa ospital, magiging maayos siya. Sabi ni Justin na may seryosong ekspresyon. Ang totoo, hindi alam ni Justin kung magtitiyaga ba si Oscar hanggang sa makakuha sila ng tulong. Bagamat ang panloob na enerhiya mula sa boundless year ng restoration scripture ay nagpatatag sa sugat, kung mabubuhay man siya o hindi ay depende sa pagsisikap ng kanyang sariling katawan. Si Oscar ay umubo ng 2 beses dahil sa sakit, antok na idinilat ang kanyang mga mata, at bumulong sa malalim na boses, "Di." Sa puntong ito, si Didi na nakayakap sa ulo ni Oscar ay pinunasan ang kanyang mga luha, bumagsak ang kanyang mga luha sa ulo ni Oscar, at mabilis na pinunasan ni Didi ang mga ito sa kanya. Ang dalagang ito ay mukhang naluluha. Lahat ng luhang ibinuhos niya sa buong buhay niya ay maaaring hindi matutumbasan kung gaano siya umiyak ngayon. Kuya Oscar, huwag ka nang magsalita, pinapapunta ka ni Uncle sa ospital, ayos ka na dito kay Tio, hindi ka na dumudugo, siguradong gagaling ka. Sabi ni Didi. Hindi niya napigil ang mapahikbi. Ngumiti si Oscar ng may matinding pagsisikap, "Didi. May gusto akong sabihin sa iyo. Huwag ka nang magsalita, ayoko nang makarinig." Pakiramdam ko, nauubusan na ako ng lakas, natatakot ako, na hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na sabihin ito sa hinaharap. Umubo si Oscar ng 2 beses, at tila kinuha ang lahat ng nasa kanya para panatilihing nakadilat ang kanyang mga mata. Kinagat ni Didi ang kanyang labi, at agad na tinakpan ng kamay ang kanyang bibig. Nagawa niyang hindi umiyak at tumango. Lumapit ang ulo ni Oscar sa katawan ni Didi, parang gusto niyang maamoy ang pabango ni Didi. "Didi, kung mamamatay man ako ngayon, ay pangako mo sa akin na, hindi ka magmamahal ng iba sa buhay na ito, dapat ay isipin mo ako sa natitirang bahagi ng iyong buhay, at pagdaanan mo itong mag-isa, alam kong bata ka pa, mas bata ka pa sa akin ng 2 taon, marahil ito na, ang pinakamakasariling desisyon na ginawa ko, sa buhay ko. Gayunpaman, ito ang pagpipilian ng isang lalaking nagmamahal sa iyo, sana ay respetuhin mo iyon. Ang mag-ara at magandang Didi ay dapat patuloy na mag-ara. Didi, matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo, I love you, Didi, I love you." Wow! Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Didi, siya ay sumigaw ng malakas, at ang kanyang malungkot na pag-iyak ay nagbigay sa buong track ng malungkot at hindi mapakali na mood. Parang nalalanta ang puso ng dalaga kasabay ng pag-iyak. Mabangis na tinapakan ni Justin ang accelerator. Ang container truck na dumobol na sa speed limit ay naging isang umuungal na hayop na umaakay patungo sa Stonegate 2nd General Hospital. Ang mga kalamnan ng mukha sa walang ekspresyon na mukha ni Justin ay kumaibot. Ang galit at pagsisisi na naramdaman niya ay parang nawawala na siya ng kontrol sa kanyang pag-iisip. Napakatagal na noong huli niyang naramdaman ang hindi mapigil ang emosyon. Hindi ito dahil sa kalupitan ng kanyang kaaway, dahil lamang sa isang taong pinapahalagahan niya ay nakikipag-usap sa isang wikang madamdamin at walang salita. Ang tandang batang ito, hindi pa siya namatay, kaya bakit siya nag-iiwan ng mga umaalis na salita? Kung gusto mong mangumpisal, pagkatapos ay bumili ng isang palumpon ng mga rosas, magsuot ng makintab na itim na katad na sapatos, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, mag-alok ng singsing na diamante. Anong ginagawa niya kung ikukumpara? Puno ng dugo ang dibdib niya at nauubusan na siya ng hininga, ano pa ba ang pilit niyang hinuhugot? Ito ba ay isang anyo ng pangungutya sa akin? Pinagtatawanan ako dahil hindi ko siya kayang protektahan sa kabila ng pagpatay sa kanilang lahat. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin, at bumusina ang container truck. Marahil ang matalim at nakakatalim na tunog ng busina lamang ang makapagtatakip sa pag-iyak ni Didi na naging dahilan upang mawalan siya ng galit. 223. Pangalawang ospital ng Stonegate City. Sa labas ng lugar ng aksidente at pang-emerhensya, napakatahimik ng lugar kung kaya't may makarinig ng pin drop. Ang mga puting ilaw ng CFL ang nagpapaliwanag sa lugar dahil madilim ito kahit na araw na, naglabas ito ng nakakapanlumo at nakakakilabot na pakiramdam. Nanatiling bukas ang ilaw ng operating room, at walang tunog o paggalaw. Para bang ang taong itinulak sa loob ay sumasailalim sa pagsubok ng Diyos, kung siya ay pupunta o manatili ay nakasalalay sa kapalaran. Walang ibang magawa kundi maghintay.
Sa oras na ito, maririnig ang banayad at mabagal na hakbang. Nakasuot pa rin si Didi sa kanyang cute na itim at puting damit, ngunit ang kanyang mukha ay kasalukuyang nababalot ng madilim na emosyon. Sa isang malamig na bangko sa labas ng operating room, si Justin na tahimik na nakaupo ay bumangon. Siya ay mahinahon na nagtanong, nakatawag ka na ba? Tila namamanhid na ang kalagayan ng pag-iisip ni Didi, ngunit nagawa pa rin niyang tumango, oo, malapit nang dumating sina Tito at Auntie Yuan, kasama ang aking tatay. Paano si Galten? Nakakuha siya ng ilang kontrata tapos umalis, huli na namin silang inabisuhan. Mahinang sabi ni Didi. Isang bahagyang pagpatay ang bumungad sa mga mata ni Justin, ngunit nagawa pa rin niyang kumalma. Ay nalalayan niya ang mahinang balikat ni Didi at pinaupo ito sa bench, magpahinga ka muna, mukha kang pagod. Namilog ang mga mata ni Didi, ang kanyang masalimuot na mood ay may maturity na hindi dapat taglayin ng mga batang babae na kasing edad niya. Para bang ang aktibo at tiwala na batang babae na ito ay lumaki ng 10 taon, at naging mahirap makilala. Pagkatapos niyang maupo, itinaas ni Didi ang kanyang ulo at ngumiti kay Justin, Tito, ayos lang ako, huwag mong sisihin ang iyong sarili, kung hindi dahil sa iyo, ginamit kami nila at malamang na itinapon sa dagat para pakainin ang mga isda. Naging pabaya ako, walang karapat-dapat na aliwin iyon, gayunpaman, sa tingin ko ay magiging okay si Oscar. Sabi ni Justin. Sa pagsasalita tungkol kay Oscar na nasa operating room, ibinaling ni Didi ang kanyang ulo patungo sa mga pintuan at kinusat ang kanyang mga mata, mahina niyang sinabi, Tito, naaalala mo ba ang tinanong ko sa iyo noong araw na iyon? Anong tinanong mo? Noong kasama niya si Didi, walang katapusang daldal ang babaeng ito, talagang hindi maalala ni Justin kung aling tanong ang tinutukoy niya. Gusto kong makipaglaro sa iyo, at mananatili sa iyo, naisip ko kung ano ang gusto at pagmamahal sa isang tao, ngunit hindi mo ako tinanggap, at hindi mo ako gustong makipagkaibigan sa akin, at tinawag mo akong isang brat, kaya noong araw na iyon ay tinanong kita kung paano magiging mas mature ang isang tao. Unti-unting naalala ito ni Justin, ito ang araw kung saan tumakas si Didi sa bahay. Sinabi mo sa akin na kung isang araw, pakiramdam ko ay paunti-unti na ang mga bagay na dapat ireklamo, o wala nang dapat ireklamo, magiging mature na ako. Bumalik si Didi para harapin siya, medyo namumula ang kanyang mga mata, ngunit may matamis na ngiti sa kanyang mukha, kanina ko pa iniisip ang mga salitang iyon, ngunit sa wakas ay naiintindihan ko na, dahil napakakontento ko na pala na laging may isang tao sa tabi ko, na itinaya pa ang kanyang buhay para protektahan ako. Tahimik na pinagmamasdan ni Justin si Didi na biglang naiiba sa dati. Hindi siya sanay sa ganito, pero seryoso pa rin siyang nakinig. Uncle, simula nang naging matino ako, maayos na ang pakikitungo sa akin ng mga magulang ko. Ngunit ang tanging nagbibigay daan sa akin sa lahat ng bagay, nag-aalaga sa akin, at nag-iisip tungkol sa akin ay si Kuya Oscar. Noong bata pa ako, sinamahan niya ako sa summer camp, dinala ako sa mga suburb para manghuli ng mga rhinoceros beetle, at dinala pa niya ako sa dagat para paglaruan ang ibang mga bata. Para sa akin. Kung hindi niya kayang talunin, tatawag siya ng reinforcements. Dati akala ko parang kuya ko na siya kaya asahan na ang lahat ng ito. Kapag may masarap na kainin, hindi ko na kailangang agawin sa kanya, kusa niyang ibibigay sa akin. Kapag may nakakatuwang laruin, siguradong ihahatid niya ako. Noong gusto kong makipaglaro sa mga kotse, itinago niya ito sa mga matatanda at binili niya ako ng Porsche gamit ang sarili niyang pera. Sa huli, pinagalitan siya ng mga matatanda sa kanyang pamilya, at nag-ground pa siya ng 1 buwan. Maya-maya, kapag nakikipagkarera ako sa kotse, magdadala siya ng mga bodyguard para sundan ako sa takot na may mangyari sa akin o baka mabuli ako. Pero nung senior high na ako at busy sa school, nagsimula siyang magtrabaho bilang professional gamer, kaya nabawasan ang pagkikita namin. Gayunpaman, madalas pa rin niya akong tatawagan para sabihin sa akin kung anong magagandang restaurant ang nabuksan, kung anong magagandang pelikula ang mapapanood ko, kung anong mga nakakatuwang laro ang mayroon, lahat ay may intensyon na ihatid ako sa labas para kumain, manood, maglaro. Minsan, sobrang nakakainis siya.
Nais niyang dalhin ako sa lahat habang ako ay abala, paano ako magkakaroon ng napakaraming oras upang makasama siya. Sa makatuwid, madalas akong naging bastos sa kanya sa telepono, sinasabi sa kanya na huwag akong abalahin, ngunit, hindi siya kailanman nagalit sa akin. Habang nagsasalita siya, bahagyang namamaos ang boses ni Didi. Nakangiti siya, ngunit bumagsak ang mga luha sa walang bahid na sahig. Tahimik na nakikinig si Justin, palagi siyang naniniwala na ang kanyang sports car ay ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang, at hindi inaasahan na ito ay talagang regalo ni Oscar. Hindi rin niya inaasahan na pinuprotektahan ni Oscar si Didi sa halip na magmaneho para masaya. 223 hanggang 2. Uncle, alam mo ba? Noong sinabi mo sa akin noong araw na iyon na ako ay napakabata at walang kaalam-alam, na ang makita mong gumawa ng mga cool na galaw at iligtas ako ay nagkamali sa akin ng bulag na pagsamba bilang pag-ibig tungkol sa'yo at gustong-gusto kitang yakapin, paanong hindi iyon pag-ibig? Ngunit ngayon, nang mapanood ko na ikaw ay dinala ng dalawang masasamang tao para aipakin sa mga isda, napagtanto ko na ang sakit na naramdaman ko ay ang mawalan ng isang kamag-anak, na parang nawalan ako ng isang matanda sa halip na isang asawa. Bagamat hindi ko alam kung ano ang pag-ibig, napatunayan ko na ang naramdaman ko sa iyo ay tunay na hindi pag-ibig. Kanina habang nasa sasakyan kami, nakita ko si Kuya Oscar sa sobrang sakit, at kahit narinig ko pa siyang magsalita ng mga ganyan, bigla akong nakaramdam ng palitan ng katawan sa kanya. Kung maaari, gusto kong ako ang tinamaan ng 2 bala, at pumalit sa kanya sa operating room. Gayunpaman, tiyak na papagalitin at sasampalin ako ni Kuya Oscar. Alam kong kahit kailan hindi niya ako pinapagalitan o sinaktan, siguradong gagawin niya kung nasaktan ako dahil sa kanya. Woo! Uncle! Anong gagawin ko? Ayokong pagalitan o bugbugin niya ako, natatakot akong madudurog ang puso ko, pero ayoko talagang iwan ako ni Kuya Oscar. Woo! Sumandal si Didi at mahinang sumandal sa katawan ni Justin, binasa ng kanyang mga luha ang dibdib ni Justin, at umalangaw-ngaw ang kanyang mga iyak sa koridor, napakabigla na walang nakakaalam kung paano siya aliwin. Inabot ni Justin ang isang kamay upang tapikin ang likod ni Didi. Ang mga salita ng dalaga ay medyo hindi magkatugma sa dulo, ngunit ang sinseridad nito ay hindi siya nakaimik. Kadalasan, ang mga tao ay hindi ignorante, kulang lang sila ng pagkakataong makawala sa kanilang mga tanikala at magbago, at lahat ng ito ay maaaring mangyari sa isang iglap. Makalipas ang 10 minuto, sa wakas ay narinig na sa tahimik na koridor ang mabilis at magulo na mga hakbang. Maraming figure ang nagtungo sa operating room. Tumayo sina Justin at Didi na naghihintay ng resulta, mabilis na nilapitan ni Didi ang mga taong dumarating at tinawag ang kanyang ama. Niyakap niya si Peter na nagmamadaling sumugod. Sa gitna ng mga tao, nakilala lamang ni Justin si Didi, ang kanyang ama na si Secretary Foster at ang bodyguard nitong si Donald. Ang iba pang nakasuot na lalaki at babae na kasama nila ay malamang na ang pamilya ni Oscar. Gayunpaman, nang ang isang magandang babae sa gitna nila na nakasuot ng magandang coffee brown na damit at nakaipit ang kanyang buhok ay nakita si Justin, ang kanyang sabik na ekspresyon ay tila napalitan ng hindi kapani-paniwalang pagkamangha, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Napansin ni Justin ang interes ng babaeng ito sa kanya, at naramdaman niya ang isang misteryosong aura mula sa kanya. Tila pamilyar, ngunit hindi siya magiging narcissistic na isipin na ang babaeng ito ay mahilig sa kanya. Sa kanyang hitsura at pananamit, malamang na siya ang taong di umano'y may makapangyarihang background, ang ina ni Oscar. Ang lalaking nakatayo sa harapan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na halos kamukha ni Oscar. Ito ay tiyak na master ng Yuan family, si Henderson Yuan. Nang makitang ligtas si Didi, tumingin siya sa ilaw ng operating room na nakabukas, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, "Didi, sabihin mo sa akin ng detalyado, kung ano ang nangyari." Hindi nasisiyahang sinabi ni Peter, "Henderson, bakit ka nagmamadali?" "Peter, Secretary Foster, inooperahan ang anak ko at hindi alam ang kondisyon niya, paano mo aasahan na hindi ako magpapanik?" Malakas na nagsalita si Henderson. "Tay, hayaan mo akong makausap si Tio Yuan."
Hinimok ni Didi si Peter, pagkatapos ay lumingon para kausapin si Henderson. Tito Yuan, kaninang umaga, dumating si Oscar para sunduin tayo. Isinalaysay ni Didi ang nangyari ngayon. Nang banggitin niya kung paano hinarap ni Justin ang lahat ng mga kaaway ng mag-isa, lahat ng naruroon ay tumingin sa tahimik na lalaking ito na may gulat. Kilala ni na Peter at Donald si Justin noon pa man at binyantaan pa siya nito noon pa man, hindi nila inaasahan na nagawa ni Justin na mag-isa lang mag-isa, at tumingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Salamat sa pagligtas kay Didi at sa anak ko. Lumapit ang ginang na kanina pa nakatitig kay Justin at nag-alok ng kamay. Saglit na nag-alinlangan si Justin, pagkatapos ay nakipagkamay sa kanya. Ang kanyang kamay ay nagbigay ng isang magandang mainit at banayad na pakiramdam, hindi mo kailangang maging magalang dahil sa aking kapabayaan, siya ay nasaktan, kaya wala akong nagawang mabuti. Tinatawag ka ni Didi Tito, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Justin at magiliw na nagtanong. Justin. Ang babae ay halatang nanginginig, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naging matigas, ngunit patuloy pa rin siyang ngumiti. Nice to meet you, Justin. Ang pangalan ko ay Jenna, ako ang ina ni Oscar. Napansin ng nag-aalalang si Henderson ang kakaibang reaksyon ng kanyang asawa, kaya maingat din niyang tiningnan si Justin. Sa wakas ay may napansin din siya, at nakipagpalitan ng tingin kay Jenna. Justin, kailangan kong magpasalamat sa iyo kahit na si Little Oscar ay sumasailalim pa rin sa operasyon, ang katotohanan na nailabas mo sila ay isang napakagandang bagay para sa aming Yuan family at Foster family na magkahawak kamay ay isang bagay na hindi namin inaasahan, nahulog kami sa kanilang mga pukana at hindi na namin kayang lumaban, ngunit ngayon ay nakatakas kami ng kahit na ano, kahit na malaki ang nagawa namin ni Galtan. Maaari na ngayong makipagsword sa kanila sa bukas. Lumakad din si Henderson, at nakipagkamay kay Justin ng may pagpapahalaga. Sinabi ni Justin, kahit ano ang gusto mong gawin, hintayin muna nating matapos ang operasyon ni Oscar. Tama, kukuha ako agad ng mga magsasecure sa ospital, bumalik ka muna kay tatay, baka pagod ka, ipapadala ka ni Tio Oscar. Sabi ni Peter. Ayoko, hihintayin ko si Kuya Oscar na lumabas. Matatag na umiling si Didi. Hayaan mong manatili si Didi. Matamlay na sabi ni Jenna. Kahit na siya ang ina ni Oscar, tila mas kalmado siya kaysa sa lahat ng naruroon. Nang marinig ang mga salita ni Jenna, hindi na nagsalita pa si Peter, at tahimik na tumango. Sa oras na ito tuluyang namatay ang ilaw ng operating room, ang dalawang pinto ay binuksan ng mga nurse mula sa loob. 224. Kuya Oscar. Si Didi ang unang sumugod patungo sa hospital bed na itinutulak palabas. Nang makita si Oscar na nakasuot ng oxygen mask, maraming beses niyang sinigaw ang pangalan ni Oscar. Mariin na nakapikit ang mga mata ni Oscar at magkadikit ang kanyang mga kilay, wala siyang reaksyon at may maputlang mukha na maaring magpasakit sa puso ng sinumang makakakita sa kanya. Nakasuot ng green scrub, tinanggal ng doktor ang kanyang face mask. Siya ay may isang malungkot na hitsura, at pinayuhan, Miss, huwag istorbohin ang pasyente sa ngayon, kailangan niya ng isang tahimik na kapaligiran at kailangan upang ipagpatuloy ang pagsubaybay. Doktor. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba naging matagumpay ang operasyon? Umakyat si Henderson at nag-aalalang nagtanong. Natakot ang doktor sa kanya, at umatras ng isang hakbang bago nagsalita, Sir, sinubukan namin ang aming makakaya at nailabas na namin ang 2 bala, napigilan din namin ang pagdurugo ang paggamot sa sugat ay matagumpay din, ngunit dahil ang sugat ay nasa tabi mismo ng puso ng pasyente, kahit na ang isang walang kamatayan ay hindi makakaligtas sa kanya kung ito ay 1 milimetro na mas malapit sa puso. Pas ngayong gabi, kung ang kondisyon ng pasyente ay nananatiling stable, kung gayon ang kanyang paggaling ay 1 oras na lamang. Doktor, huwag po sana ninyong hayaang mangyari ang anumang sakuna sa aming anak kahit na ano paman, tiyak na gagantimpalaan namin kayo ng malaki bilang kapalit. Sabi ni Jenna habang hinahaplos niya ang mukha ni Oscar. Madam, ginagawa namin ang aming makakaya kahit sino pa ang pasyente, mangyaring maging panatag. Sa ngayon, dapat naming ilipat ang pasyente sa ICU.
Doktor, maaari ko bang samahan si Kuya Oscar sa silid? Pakiusap ni Didi. Nagpalitan ng tingin ang doktor at ang kanyang mga katulong, pagkatapos ay tumango, sige, sundan mo kami, miss. Sumunod sila at pinanood si Oscar na pumasok sa ICU. Ang ICU ay may dalawang seksyon, sa una, mayroong isang silid na isterilisado. Isinuot ni Didi ang esterilisadong damit, at sinundan si Oscar sa loob ng silid. Sa labas ng malaking salamin na bintana, si Peter ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha habang siya ay nagsabi, bakit parang medyo iba si Didi kaysa dati na makitang nasasaktan si Oscar ay tiyak na isang malaking pagkabigla sa kanya. Nakangiti si Jenna habang nakatingin kay Didi na nakahiga sa kama, kapag lumaki ang isang babae, mabilis siyang nagiging matino bilang ama, malamang na hindi mo maintindihan ang iniisip ng iyong anak. Tumitig si Peter sa kawalan, pagkatapos ay pinilit na ngumiti at umiling, natatakot akong hindi ko maintindihan ang iniisip ng mga babae sa buhay na ito. Alam ng lahat ng naruroon ang sitwasyon ni Peter, at lahat ay umiwas na ipagpatuloy ang paksang ito. Ang bagay na ito ay medyo naayos na, kung wala nang iba pa, mag-iiwan ako ngayon. Justin. Sandali, biglang pinigilan ni Jenna si Justin, Justin, kahit na nailigtas mo ang anak namin at si Didi, nakipag-away ka rin kina Galten at Simon, paano kung manatili ka sa amin, at bumalik pagkatapos naming harapin ang krisis na ito? Nang makita ang malalim na titig ni Jenna, gulong-gulo ang isip ni Justin. Nagkaroon siya ng hindi mapakali na pakiramdam na hindi niya moari at nababagabag, ngunit misteryoso rin siyang nakaramdam ng pag-asa. Si Justin ay tumingin sa ibaba at nag-isip tungkol dito, at pinakalma ang sarili at sinabi, ano ang pinaplano ninyong gawin kung ito ay puro pamilya Cole? Naniniwala ako na tiyak na kailangan ninyo ng kapangyarihan upang madaig sila sa pananalapi gayunpaman, ang Galten ng Darkwater ay may malalim na ugat sa Stonegate, marahil ay masisira ninyo ang Darkwater Group, ngunit kung maging opisyal kayo ng Darkwater, ang kalihim. Hindi magiging masaya ang mas mataas na antas ng bansa tungkol dito, tama ba? Naging malungkot ang ekspresyon ni Peter. Sa katunayan, isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi siya gaanong nagsasalita. Maaaring makapangyarihan ang pamilya Foster, ngunit kung titingnan ang kabuuan ng Zeneca, ito ay limitado lamang sa Stonegate. Kung pupunta sila sa labanan dahil sa Darkwater at magpadala ng mga sandatahang lakas laban sa kanila, iyon ay magiging malapit na labanan na makakagambala sa buhay ng mga ordinaryong tao. Tiyak na hindi pa kakawalan ng mas mataas na mga opisyal ang Foster family kapag nangyari iyon. Nagniningning ang mga mata ni Henderson, Justin, mukhang alam mo ang estado ng puwersa sa Stonegate kahit na ito ang unang beses na nagkita tayo, na iligtas mo ang mga anak ng aming dalawang pamilya, at iyon ay isang malaking pabor sa amin, kaya kung may gusto kang sabihin, huwag mag-atubiling sabihin ito. Sa tingin ng lahat sa kanya, nagpa siya si Justin at sinabing, sa totoo lang, maaari tayong magtulungan at puksain si Darkwater at ang Cole family sa isang gabi. Makipagtulungan. Gusto mong makipagtulungan sa amin. Kumunot ang noo ni Peter at sinabing, Justin, nakipag-ugnayan na tayo sa isa't isa noon, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging direkta mo para makipagtulungan sa amin, kung ito man ay kakayahan sa pananalapi o kayamanan, ano ang gagawin mo? Secretary Foster, mangyaring hayaan si Justin na matapos magsalita. Si Jenna ay tila hindi nasisiyahan kay Peter at sinulyapan siya. Tila takot na takot si Peter kay Jenna, at agad na tumahimik. Ipinagpatuloy ni Justin, alam ba ninyo kung sino sa buong Stonegate ang higit na nakakaunawa sa Darkwater Society, at gustong puksain ang mga ito ng lubos? Maingat na pinag-isipan ito ng lahat, at halos sabay-sabay na nagsalita, Red Thorns Society. 224 hanggang 2. Hindi mo sinasabi. Ang Red Thorns Society ang namumuno sa kanlurang rehiyon, at kakakain lang nila sa West Union Society kanina, kaya mataas ang moral nila at mas lumakas. Gayunpaman, pareho silang mga organisasyong kriminal, isang malignant na tumor sa mata ng gobyerno. Sa tingin mo ay makukuha natin sila para tulungan tayong harapin si Darkwater? Galit na sabi ni Peter. Natawa si Justin at sinabing, kapag lalabanan sila ng Red Thorns Society ay negosyo ko.
Ang gusto kong malaman ngayon ay kung sisimulan ng Red Thorn Society ang isang taodong labanan sa Darkwater, gagamitin ba ninyo ang inyong pananalapi para ibagsak ang mga ari-arian ng Cole family at magpadala ng mga sandatahang lakas upang tulungan ang Red Thorn Society na ibagsak ang lahat ng kuta ng Darkwater? Sa sandaling tinanong si Justin, ang lahat ng naruroon ay naging tahimik, tila isinasaalang-alang nila ang pagiging tunay at pagiging posible nito. Hindi ito laro, sa anong batayan ka namin dapat pagkatiwalaan? Tanong ni Henderson. May tiwala ako sa kanya. Sinabi ni Jenna, Hobby, naniniwala ako na wala siyang dahilan para linlangan tayo. Dahil sinabi ito ng kanyang pinakamamahal na asawa, tumango si Henderson at sinabing, sige, kung ganoon, ang aming Yuan family ay walang pag-aalinlangan sa paggawa nito. Ang Cole family ay mas mababa sa amin sa simula, at sa kanilang mga bahagi sa pinakamababang punto kailanman. Kung gagawin natin ito ng totoo, wala silang kakayahang lumaban. Jurisdiction. Nag-alinlangan si Peter, pagkatapos ay sinabi, na pag-isipan ba ninyong lahat ang katotohanan na kahit natulungan tayo ng Red Thorn Society sa pagpuksa sa Darkwater, ito ay magiging isang malawakang armadong operasyon sa Stonegate, at ang buhay ng mga ordinaryong tao at mga ari-arian ay malalagay sa alanganin. Sa loob ng ilang oras, ang media ay magsa-cover ng mga balita na nakakasama sa ating pamilyang Foster, paanong papayagan ang mga taong iyon sa Jarling na mag-aalsa. At tumakas sa ibang mga probinsya, mas magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Biglang nagsalita si Jenna, kokentaken ko ang kapatid ko mamayang alas 12 ng hating gabi, ang paligid ni Stonegate, kasama ang dagat ay mabubulok. Sa panig ni Jarling, kokentaken ko ang aking ama, at sasabihin sa kanya na ang kanyang apo ay muntik nang mapatay ng isang kriminal na organisasyon, naniniwala ako na wala siyang gagawin kapag nalaman niya ito. Talaga. Tuwang-tuwa si Peter, at tumawa ng malakas, hanggat maaari mong kontaken ang iyong iginagalang na kapatid at Theo Gibson, ang aming pamilyang Foster ay handang magpatuloy kahit na baligtarin nito si Stonegate. Napangiti si Jenna, Secretary Foster, hinihintay mo akong sabihin ito, tama ba? Hehe, anong pinagsasabi mo? Parang tinamaan ng tranquilizer dart si Peter. Sa garantiya ni Jenna, tila wala siyang kinatatakutan. Walang magawang ngumiti si Henderson, pagkatapos ay magiliw na kinausap si Jenna, Gio, mahihirapan ka namin para ipaalam sa biyenan at kuya. Gagawin ko na agad. Sinasabi na si Jenna ay kalmadong sumulyap kay Justin, pagkatapos ay umalis sa ilalim ng proteksyon ng dalawang bodyguard. Nagtanong si Henderson, Justin, kailan ka makikipag-ugnayan sa Red Thorn Society? Maaari ko ring makipag-ugnayan sa kanila ngayon, sa alas 12 ng hating gabi ngayong gabi, sasalakayin nila ang lahat ng kuta ng Darkwater Society, at kakailanganin lamang ang tulong ng sandatahang lakas ng pamahalaan sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon at mga lokasyon ng labanan, hindi dapat maraming nasawi. Pagkatapos ay sinabi ni Justin kay Peter, Secretary Foster, para sa detalyadong plano ng labanan, magkakaroon ako ng pinuno ng Red Thorn Society, Roslyn na makipag-ugnayan sa iyo pagdating sa kung paano haharapin si Darkwater, siya ay may higit na mga kwalifikasyon kaysa sa sinuman, inaasahan kong gawin mo ang iyong bahagi at huwag barilin ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, kung ako ay isang mayabang at mapagmataas na tao, hindi ako makakarating sa kung nasaan ako ngayon ay magpapatulong lang ako sa aking mga nasasakupan, at hindi ako mag-aagawan sa anumang bagay. Paniniguro ni Peter. Tumango si Justin, at habang naglalakad siya papunta sa exit ng ICU, narinig niya ang pagtatalo sa labas ng ICU. Papasukin ako ngayon din. Miss, dito nagpapahinga ang isang importanteng pasyente, kapamilya lang ang pwedeng pumasok. Ako ay isang miyembro ng pamilya ang nagsabi sa akin na ang taong hinahanap ko ay nandito. Miss, kung walang pruweba mula sa pulis, hindi ka namin papasukin, hindi mo man lang sinabi sa amin kung sino ang hinahanap mo, huwag mo na kaming pahirapan. Gusto kong kumpirmahin kung sino ang pasyente sa loob. Miss, hindi mo mapipilitang pumasok, dapat sabihin mo man lang sa amin kung sino ang kamag-anak mo, o talagang hindi ka namin papapasukin.
Ako. Hinahanap ko ang aking asawa. Binuksan ang pinto mula sa loob. Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi at pinigilan ang kanyang pagnanasang ngumiti. Tumingin siya kay Marian na nalilibang sa dalawang nurse sa harap ng pinto. Ang moon white suit ni Marian ay medyo magulo, at ang kanyang buhok na nakatali ay may ilang hibla na nakasabit sa kanyang leeg. Ang maganda niyang mukha na parang inukit sa white jade ay medyo namumula at hinihingal siya dahil nakikipagtalo at dahil sa pagkabalisa. Napakurap si Justin sa kanya, mahal kong si Marian, sa wakas ay tinawag mo na akong asawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.